ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. March 2021 nang mapatay si Julian Ellis Ebordi ng kapitbahay niyang si Elpidio Quidilla, 56 years old. Ang ugat ng kanilang sabong, pagkawala ng alagang manok ng suspect. Ang suspect napabilang din sa most wanted ng Region 4A. Pagsilip ko dito, kasi bukas yung mga bintana, nakita ko nakahando sa dyan yung asawa ko. Nakita ko may daldala siyang itak. Tumakbo ako kasi sabi ko baka buhay pa, itatakbo sa ospital. Nung paghipo ko dito, ang unang kong nahipo yung taga dito, tapos yung dito, hindi ko nakita. Opo. Laking gulat ni Magda nang may tumamang matulis na bagay sa kanyang ulo. Iyak na ako ng iyak. Saan po yung unang tama nyo, Aling Magda? Sa ulo po. Ang malala, tinamaan din siya ng taga sa ulo, pisngi, leeg at balikat. Pag biling niyang ganyan, sabi ko, wag, maawa ka na sa akin, may mga anak ako. Sabi niya, wag ka maingay, tumigil ka ng kaiyak mo. Pero hindi lang si Magda ang nakaranas ng galit ng lalaki. Maging ang pamangkin nilang si Wilson, pinagtataga rin. Nasaan po kayo nung nangyari ho yung mismong krimen? Nandito po ako. Hinihila ko rin yung tiyuhin ko. Batakang kami. Nahatak siya sa loob, yung tiyuhin ko. Opo. Doon na po siya pinagtataga. Tinaga niya rin po ako eh. Sa ulo niya ako tinaga. Nakailag lang ako. Sa braso ako tinaga. Ito po, ito. Ito, tama na ito. Opo. Tapos naagaw ko po yung karit niya. Ayan, yan po, 3 daliri, nahiwa ko. Agad sinampakan ng patong-patong na kasong murder, attempted murder at frustrated murder ang suspect na kinilalang si Elpidio Quidilla, 56 years old. Nitong March 22, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Ito pong suspect natin na si Elpidio Florencio Quidilla ay nagkaroon ng warrant of arrest dito sa branch 75 ng San Mateo Rizal sa kasong murder, frustrated murder, tsaka attempted murder. At napabilang po ito sa regional most wanted ng 4A. Pero mabilis na nakataka si Elpidio. Pinuntahan ng resibo ang barangay para alamin kung kilala nila ang sangkot sa krimen. Madalas kasi sila mag-inuman. So yung mga problema ng mga kinakaharap nila, yung minsan napapagbintangan, nawawala yung manok, kinukuha yung ganyan. So kumbaga mga mabababaw na problema na giging malala dahil dun sa inuman. Hindi rin daw residente ng barangay si Elpidio. Hindi po lihitimo taga rito. Aha. So sila po yung mga come and go sa isang lugar na merong mga informal settlers na pwedeng puntahan, ay doon sila nakikibahay. So kung halimbawa na merong silang magagawang krimen, ay madali lang ho silang makakapagtago. Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, mag-isang itinataguyod ni Magda ang 2 anak. Pero dahil sa hirap ng buhay, nauwi siya sa pamamalimos sa kalsada. Sa ngayon, sa ilalim sila ng tulay nakatira. Hindi rin siya matahimik dahil alam niyang malaya pa ang suspect at pwedeng huntingin siya nito. Kaya ang shoutout ni Magda, mahuli sa lalong madaling panahon si Elpidio. Unang-una, ano naging epekto sa inyo nitong krimen na ito? Sa inyo bilang asawa ng biktima? Siyempre, masakit po. Masakit po, tapos tinaga pa ako. Pero malapit nang matapos sa kinatatakutan niya. Nitong March 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa suspect. Hanggang sa makatanggap ng tip ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detective and Special Operations Unit o CIDG, DSOU, tungkol sa kinaroroonan ni Elpidio. Nang matukoy ang hideout ng suspect, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Subject natin dito, Lande, Buhok, Longher. Ready tayo kung ano man ang sakaling mangyari. Sa kanilang pag-aabang, Polis na! Polis! Polis! Tama! timbog ang suspect. Alam mo naman. Opo, alam mo na po, opo. Ha? Alam mo siguro. Opo. Na si Elpidio Florencio. Ikaw ay may kasong murder RTC Article 248. As ignoring ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala ka kaya dito ay pagkakalaw sa'yo ng pamahalaan. Pasok, sakay! Sandali ako! Sakay muna! Paalaman po ako! Oo, sakay! Sundan nyo! Wag! Ano to? Kumaras po to. Matapos ang 2 taong pagtatago, magbabayad na ngayon sa batas si Elpidio. Nakapanayam siya ng resibo, depensa ng suspect. Nalipungat lang po ako nung ano nila, bilang duguan ako sir, nakati yung ulo ko eh. Duguan ka? Opo, sa ulo ko po kasi nakahiga na po ako nung ganyan, pumasok silang 3.
Ang napatay ko po dahil nga lang pambulong po kami sa ano, dun sa ano. Siyempre, makakaya sa pamilya ko rin po, kaya napilit na rin din po sa marami sila eh. Kasi ako lang sa labas eh. Napaka-importante nito, itong operation na to, lalo na rin sa pagtulungan ng mga complainant sa ang ikadarakit ng mga akusado. Kaya kami ay patuloy na nananawagan itong kapulisan po na kung mayroon pa kayong ibang nalalaman na mga taong gumagawa ng krimen, wag po kayo mag-atubiling lumapit sa himpilan ng pulisya. Kahit papano makahihinga na rin ng maluwag si Magda. Nagpapasalamat ako talagang kasi lagi pag lumalakad kami, lalo ginagabi ako sa pag may pinupuntang kami. Halimbawa, naglalakad kami galing Ampid, mabili ng ulam. Lagi akong kabado. Laging sa isip ko lagi parang natatakot. Ngayon po na nahuli na, nagpapasalamat naman po ako sa Panginoon tsaka sa lahat po ng tumulong na para mahuli si Elpidio kasi nakakatakot talagang tao yon. Matinding trauma at paghihirap ang tiniis ni Magda nang mawala ang kanyang mister. Pero naibsan daw ito kahit papano matapos mahuli ang suspect. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.